Long weekend na para masulit yan, nagbagyo ang ilang nating kapatid. Live mula sa Baguio City, nasa frontline ng balitang yan, si Laila Pangilinan. Laila, marami na bang turista dyan? Cheryl, Julius, unang-una, 18 degrees ang temperatura ngayong gabi, 18 degrees Celsius. At para sa mga akyat ng Baguio City, ulan ang sasalubong sa kanila ngayong gabi. Chinek din natin kanina ang mga bus terminal. Ito ay maluwag pa at kung nakikita nyo itong aking background, itong kahabaan ng Marcos Highway, maluwag pa at mabilis pa ang daloy ng trapiko. Gayon pa man, Cheryl at Julius, handang-handa na ang Baguio City para sa mga turista na magpapalamig dito ngayong long weekend. And the long weekend begins dito sa City of Pines. Kaya ang mga bakasyonista, susulitin na raw ang mahabang pahinga dito sa Baguio para makapag-recharge, gaya ni Harry. I decided with my cousin po na mag-vacation dito for a while para ma-forget lang po or mag-live lang ako konti sa stress sa school. Si Geminic naman, coffee and chill ang pakay. One consideration ko is the weather and also a lot of, maggagandang coffee shops here in Baguio City. At kahit punuan na sa ibang hotel, there's room for everyone dahil caring-carry din kayo i-accommodate na mga transient house. So meron pa rin naman mga available na mga alternative accommodation natin dito. On our last count, meron tayong 13,000 plus na lettable rooms. Heads up naman sa mga ngayon palang paakyat ng Baguio. Sarado pa rin ang Cannon Road dahil sa ongoing na rehabilitasyon doon. You can use Nagilian Road. Pwede naman pong dumaan doon. Scenic naman yung daan doon. At the same time, at isa, hindi masyadong congested sa vehicles. Kagandaan lang naman kasi nito all-weather road. Nagilian Road, kung maganda naman ang weather, maganda, okay naman pong dumaan doon. Sa kabila niyan, welcome pa din naman mag-picture taking ang mga turista sa Lionhead sa Cannon Road. Dahil sa road closure ng Cannon Road, malaki na ang lugi ng mga nagtitinda dito sa may Lionhead at umaasa lang sila tuwing long weekend o kaya naman regular na Sabado at Linggo para kahit papano ay may konti silang kita. Sana nga raw mas mapabilis ang paggawa ng kalsada para mabuksan ito sa publiko at gumanda-ganda naman kahit papano ang kanilang kabuhayan. Sa 30 pesos kasi kada baso, 500 pesos na lang kada araw ang kinikita ng mga magtataho dito mula sa dating 1,500 kada araw. Kunti lang talaga yung kita namin, hindi katulad dati pag open yung ganun. Pero mga kapatid, huwag ding kalimutang magdala ng payong kung papunta ng Baguio. Maulap na may kalat-kalat na pagulan ang weather forecast ng Pag-asa this weekend sa Cordillera. Epekto yan ng extension ng Bagyong Goreng. At eto na nga, Cheryl at Julius, nararanasan na natin ngayon etong pag-ulan-ulan dito sa Baguio. Tinatayang mula lunchtime hanggang gabi uulanin ang Baguio City sa mga susunod na araw. Kaya kung gagala kayo, dapat tapos na tayo bago mag-lunch. At sa mga hindi naman makakaakyat sa Baguio dahil nga uulanin sila, pwede pa naman kayong humabol next week o kaya naman sa September 1 dahil ika-114th Charter Day na ng lungsod. Kaya sigurado, maraming activities para sa inyo. Yan muna ang latest, Julius Cheryl. Maraming salamat, Laila Pangilinan. Mga kapatid, Julius Babaw po. Iba na ang may alam at may pakialam sa panahon ngayon. Huwag maging huli at maging una sa lahat ng balitaan. Mag-subscribe at mag-follow sa social media pages ng News 5.